So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takay Romeo mo at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron po kasing balita dito. Yun nga lang, ang problema dito, ang pagkakaintindi ng mga bobong mga DDS, may nahuling droga sa loob mismo ng Malacanang, na which is hindi naman po iyon ang nakalagay sa balita. Di ba? Kasi ang tawag kasi dito mga kababayan, no? Bobong comprehension skills ang tawag dito. Especially itong si Malutikia. Pag-usapan natin yan maya-maya lang, no? So ngayon ito nakita ko to sa Manila Bulletin. So sabi dito, Malacanang louds arrest of drug suspect near Palace Compound. Okay. So near Palace Compound. So sino nagmalaki? Sino yung nagbunyag na mayroong nahuli? Malacanang mismo. So ito nga po ay nahuli near Palace Compound. So sabi naman dito sa Manila Standard, si Bersamin naman may sabi nito. Bersamin hails crackdown of drug den near Malacanang. Okay. I think you get the point, no? Kasi kumakalat na sa Facebook to, no? So sabi pa dito, ito sa politiko naman ito, no? No safe haven. Manhunt order after raid on drug den near Malacanang. Okay? So pag sinabi mong near Malacanang, ibig sabihin nun malapit sa Malacanang. Yun nga lang, itong mga bobong mga DDS, mga streetways do, ang pagkakaintindi nila sa loob mismo ng Malacanang. Okay. At tandaan natin mga kababayan, itong drug den po na to is matagal na to. Panahon pa to ni Duterte, hindi po nila ito mahuli-huli. So, pakita ko sa inyo ebidensya natin. May ebidensya tayo yun maya-maya lang, no? Okay. Puntahan natin to, no? Ito to, si Malu pala. Okay. So, ngayon, itong political analyst na bobo mag-analyze at itong political strategist na bobo sa strategy na si Malu Tequia, intindihin na lang yung balita eh. Di ba? Drug den near Malacanang compound. Pero, ang sabi ni Malu Tequia, di ba? Malacanang is the seat of power. It is also a drug den. We are reeling from Christine and this. Okay. So, na talaga, no? So ngayon, ang pagkakaintindi ni Malutikia, yung nahuling drug den ay sa loob mismo ng Malacanang. Sabi ko nga sa inyo si Malutikia, ano to mukhang wala na ata sa tamang pag-iisip ito, no? Parang si Sarah. Diba? Parang may ganyan na rin, no? Malamang kapag kulang ka sa orgasm. Di, joke lang. Nandidemanda pa naman yan. So ngayon, okay, so may balita dito. So basahin natin yung balita dito. Saan ba yun? Ito. So basahin natin yung buong balita dito po sa Bilyonaryo. So sabi dito, no, 18 arrested in alleged drug den near Malacanang Complex. So near Malacanang Complex, di ba? The Bureau of Investigation, NBI, arrested 18 individuals hiding in a drug den from abandoned facility near Malacanang Complex. Near Malacanang Complex, hindi sa loob ng Malacanang. Mga bobo talaga. Okay. BNC learn on Thursday. Okay? So, armed with search warrant. So, may search warrant na. So, ibig sabihin nito, inaresto ito na dumaan po sa korte kasi merong search warrant. So, ibig sabihin nito mga kababayan, matagal na po ito tinitiktikan. Kasi hindi ka naman pwede mag-search warrant nang walang pahintulot na galing sa korte. Okay? Wala, ganyan po sistema natin di ba? Armed with search warrant, NBI agents on Wednesday evening swoop into 3-floor dilapidated. So ibig sabihin nito bulok na bulok na building, no, dilapidated building in Nicanor Padilla Street, Manila that serve allegedly as drug den and illegal gambling collection bookies area. Okay. So booking area pala ito ng drug den tsaka ng ng what they call this, ng illegal gambling. Okay, near Malacanang pa talaga, no? Okay, BNC found that residents had access to the Malacanang complex through side gate along San Miguel Street. Okay. So it can be recalled that this particular densely populated area along San Miguel Street was been the subject of several anti-drug operations in the past by the NBA Task Force against illegal drugs at the height of drug war during the Duterte administration.
Oh, so ibig sabihin nito mga kababayan, yung lugar po na yan mga ka-streetwise, nung panahon ng tukhang ni Duterte, talagang nire-raid na po talaga yan. Talagang, what they call this, talagang sinasalakay na po talaga ito ng NBI. Sabi dito sa balita. So, ibig sabihin nun mga ka-streetwise, no, kung itong lugar po na to, sa, saan ba to? Sa Nicanor Padilla Street, sa may San Miguel, Manila, kung dati nang merong droga dito nung panahon ni Duterte, bakit hindi nawala? Baka sabihin nyo naman, bumalik lang. Hindi, kasi natanggal na yan. Yun nga lang, bumalik lang. Hindi ganun yun. Hindi ganun para sa akin yun, mga kababayan. Ang point kasi dito, mga kababayan, kung talagang nalinis na po ni Duterte ang lugar po na yan, dapat hindi na po sila babalik. At kung same personalities lang din naman pala itong mga nahuli na to noong panahon ni Digong, bakit pinatakas? 'Di ba? So ngayon, ang problema dito sa narrative ng mga DDS, mga streetwise, ang sabi nila, ito daw po ay sa loob mismo ng Malacanang, di ba? So ngayon, kung titingnan po natin itong kasi Google Map natin yung 946 Nicanor Padilla Street. So malayo siya. So ilang blocks to? 1 2 3 4 5. So limang blocks. Limang blocks from Malacanang. So ibig sabihin nito, hindi ito sa loob ng Malacanang. So ang point dito, buti nga nahuli. Nung panahon nga ni Duterte, tinitiktikan lang nila pero wala silang nahuli. Actually, nagse-search po ako mga kababayan kung meron na bang nahuli nung panahon ni Duterte sa lugar na to, wala rin ako nakita. Ang nakita ko lang mga kababayan is tinitiktikan po nila yung lugar. Kumbaga, nagiging subject lang siya para tingnan, para imbestigahan. Pero yung paghuhuli ng panahon ni Duterte, wala. So buti nahuli nga. Panahon pa pala ni Digong ito eh. At saka alam niyo yung point mga kababayan, no? Kasi nakita ko to sa post ng mga DDS eh. Nakita ko rin ito sa mga sa mga vlog ng mga ibang mga vlogger ng mga DDS na meron daw pong shabu sa loob ng Malacanang. So una sa lahat mga streetwise daw, malinaw naman sa sinasabi ng balita, near Malacanang Complex. At sabihin na nga po natin na ito po ay sa loob ng Malacanang Complex. Ang point dito, hindi pa rin po ito sa loob ng Malacanang. So ito yung pinag-uusapan namin sa GC kanina eh. Kasi for example, meron tayong tinatawag na compound meron tayo or complex. O for example, Meralco Complex, Meralco Compound. 'Di ba? Yung Meralco Compound, nandun po yung isa sa head office ng Meralco. Pero sa tabi nun mga kababayan, sa paikot nun merong call center, may 7-Eleven, may Starbucks. 'Di ba? So ibig sabihin nun, yung mga nakapaligid dun mga kababayan, hindi iyon pagmamay-ari ng Meralco. Pero nasa Meralco Complex siya. O parang sa UP compound. O UP compound siya paikot. 'Di ba? Pero meron dong mga private na dorm. 'Di ba? Meron dong mga restaurant, pero hindi 'yun parte ng UP. So ganun lang din po yung nangyari dito mga kababayan. Malacanang Complex, Malacanang Compound, doon nahuli, malapit sa compound, pero hindi ito sa loob ng Malacanang. So ang point dito mga kababayan, pinagmalaki nga ni ni Bersamin eh. So ito so pakinggan na lang natin yung balita from PTV4. Audio na lang para mas maganda. Sige. Iniyak naman ang palasyo na walang lugar sa anumang sulok ng bansa ang droga maging ang mga individual na sangkot dito. Iyan po'y inihag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakahuli sa isang hininalang drug pusher na nag-ooperate umano ng isang drug den sa loob mismo ng vicinity ng Malacanang. Pagbibigay din ng kalihim, mananagot ang sinumang sangkot sa illegal na droga dahil walang lugar sa bansa ang magiging kanlungan ng anumang iligal na gawain. Kinilala rin
na palasyo ang mga law enforcement agency sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakatakip ng mga suspect. Patunay lamang ito, anya, sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang puksain ang iligal na droga sa bansa. Inikahit naman ni Bersamin ang mga kinaukulang ahensya na patuloy na hanapin ang mga kasabwat ng nahuling suspect. So, base naman sa balita ng PTV4, Malacanang vicinity. O, di ba? So, hindi ito sa loob ng Malacanang. Malacanang vicinity. So, ano ba ibig sabihin ng vicinity? Di ba? Ito ibig sabihin ng vicinity, ah. The area near or surrounding a particular place. Di ba? So, malapit sa Malacanang. Malacanang vicinity. Hindi sa loob ng Malacanang. Bobo talaga itong mga DDS na to. No? Hindi ko talaga alam. Napakasimpleng bagay lang naman na hindi naman mahirap intindihin. Yun nga lang, ginagago nila yung mga tao. Itong bagay nga lang na to na hindi mo naman kailangan maging scholar, hindi mo naman kailangan magpakatalino, hindi mo naman kailangan ng doctorate. Hindi, simpleng tao lang maintindihan ito pero hindi nila maintindihan. So paano pa kaya sa usaping politika na mas complicated pa dito? Di mas lalong naging bobo sila dito. Di ba? So at least mga kababayan, kasi ang point ko dito, pinagmalaki na nga ni Bersamin eh. Di ba? Na ito nahuli na nga namin eh. Di ba? Panahon pa nga ni Digong ito eh. O ngayon lang namin nahuli. O tapos ngayon itong mga bobong mga DDS babalik na rin nila. Yung mga droga na yan. Ano yan, yung mga drug din na yan, meron sa loob ng Malacanang. Kita mo, bobo talaga to, no? Bobo po talaga, bobo. Sorry, bobo. Okay. So yun mga street face, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa balita dito na meron pong nahuling drug din na malapit po sa loob nga po ng Malacanang compound. So kayo ba, naintindihan nyo ba yung balita na to o ewan ko lang, baka some of you ay nalito rin. Pero ito na yung explanation natin. Okay? So, okay na ba? Malinaw na ba? So, yun no. So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like o subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.